Purihin po ang ating Panginoon sapagkat ang Diyos ay tunay na napakabuti at tunay po na tapat na tayo po ay lagi niyang binibigyan ng panibagong lakas upang tayo ay makapagsimula ng another day kung saan po kung anuman ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay ay nagagawa po ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Praise the Lord. Kaya purihin po ang Diyos, ika-8 araw na po. Sino po dito ang nakakumpleto? Sa FB Live, ano po, sino po dito ang nakakumpleto ng 8 araw sa loob ng ating 9 na araw na pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos patungkol sa Kapaskuhan? Amen. Pakitype nyo nga po dyan kung kayo po ay nakailang araw na. Ilagay nyo po kung 3, 2, o kaya 8, and then lagyan nyo po ng praise the Lord. At dito naman po sa Google Meet, sino po ang naka-8 na? Ano po? Ibig sabihin, pag naka-8 tayo, wala na tayong absent. At dyan po sa ating church, sino po sa inyo ang naka-8 na? Praise the Lord. Sigurado si Jasper yan. Ano? Purihin po ang Panginoon. Kaya magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Ngayon ay pang-8 bunga na ng Espiritu Santo ang atin pong pag-aaralan. At hahanapin natin ang mga bungang ito sa mga katauhan ng mga karakter ng Kapaskuhan. So ngayon po, ang pag-aaralan natin ay kapakumbabaan ng mga matatalinong mago. Kapakumbabaan ng mga matatalinong mago. Sabi po ng Matthew chapter 2 verses 1 to 12, basahin po natin. Ito po ang pagdalaw kay Jesus. So sabi po dito, panahon ng paghahari ni Herodias sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Verse 3, nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. Verse 6, at ikaw Bethlehem sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na namamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Verse 8. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Verse 10, ganun na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Verse 12, nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. So ika-8 bunga ng Espiritu Santo ay ang pagpapakumbaba. Panginoon natin ito matatagpuan sa mga karakter ng Kapaskuhan sa mga mago o sa mga magi. Ano po? So nakita natin unang araw. Ano po ba yung unang araw na bunga? Sino po ba makakasagot dyan? Anong unang araw na bunga na ating pinag-aralan? Pag-ibig. At kanino po ito natagpuan? Sa ating Panginoong Diyos. Ang pangalawa pong bunga, ano po yung pangalawang bunga? Kagalakan. Kaninong kagalakan? Ng mga pastor. Pangatlo, sino pong makakasagot? Kapayapaan. At kanino pong makikita ang kapayapaan? Sa mga anghel. Pang-apat, dapat memorize po natin ito. Katyagaan. Kanino natin makikita ang katyagaan? Kay Simeon. Number 5, sino po ang makasasagot? Anong ika-5 bunga?
kabaitan. At ito po ay matatagpuan kay Jose. Pang-anim, anong bunga? Kabutihan. At ito po ay matatagpuan kay Hana. Pang-pito, katapatan. At ito ay matatagpuan kay Maria. At pang-walo, kapakumbabaan. At ito po ay matatagpuan sa mga matatalinong mago. So humility po, kung isinalin sa TEV version ng Bible na gentleness, no po, humility isinalin sa ibang version na gentleness. Dito po ay makikita natin na pwedeng gamitin pareho ang humility at gentleness sa atin pong pag-aaralan. So madalas po na kapag pinag-usapan ang pagpapakumbaba, ang naiisip natin ay kahinaan o pagiging malambot. So pag sinabi, magpakumbaba ka, so naiisip natin kahinaan ang magpakumbaba, biro mo, aaminin mo na ganito, biro mo, ikaw ay bababa para lang bigyan ng way itong taong ito. So, naiisip ng maraming tao, mahirap magpakumbaba kasi kahinaan yan eh. Yung pagpapakumbaba na yan eh. Pagiging malambot yan eh. Yung pagpapakumbaba na yan. So, nahihirapan po tayong magpakumbaba. Kasi ang akala natin, ang pagpapakumbaba ay isang kahinaan o pagiging malambot. Alam niyo po, may isang kwento noong World War I. At sa World War I ay napatunayan po nila na ang malambot na sutla o yung tinatawag na silk fabric ay higit daw pong matibay laban sa mga bubog ng granada. Siyempre, sa labanan, makakakita tayo dyan ng mga pagsabog at kung ano-ano pa. Pero dito daw po, ako nga rin namangha na nung World War I pala, napatunayan nila na ang malambot na sutla o yung tinatawag na silk fabric, ito daw po ay higit na matibay kaysa laban sa mga bubog ng granada. Totoo ba yun? Pero ito po yung sinasabi, laban daw po sa mga bubog ng granada. Ito daw pong mga woven silk or yung hinabing sutla. Ito daw po ay matibay pa sa bakal. Grabe, no? Kaya daw po, nung panahon ng World War I, ang mga sundalo daw po ay naglalagay ng silk sa loob ng kanilang helmet. Dahil daw po itong malambot na telang ito ay panangga sa mga sabog ng dinamita, granada at mga bala sa kanilang ulo. Kaya po, ang sa ulo, naglalagay sila ng helmet sa ulo. Ang kapakumbabaan po, ang pagpapakumbaba kasi it's a matter of mind, naiisip natin na mahina tayo, naiisip natin na parang binaba naman natin yung ating sarili. So, ang kakapaumbabaan po ay hindi po ito isang kahinaan. Para itong fabric, woven silk, na matibay siya. Na kapag tayo mapagpakumbaba, matibay po siya. Kaya ang pagpapakumbaba ay napakahalagang bunga ng Espiritu Santo. Kaya po, tingnan nyo kung gaano kalakas ang impluwensya ng mga taong mahinahon o mababang loob. Kapag ang isang tao ay mahinahon, ang lakas ng impluwensya niya. Kapag ang isang tao ay mababang loob, malakas ang impluwensya niya. Magaling siyang makakuha ng mga tao. Kasi napakahalaga ng pagpapakumbaba. Ang hirap kayang makasama ang taong mayabang. Di po ba? Parang nakakainis kapag ang kasama mo, ang yabang-yabang, kala mo ang galing-galing, kala mo siya na lang ang number one. Parang hindi natin magugustuhan yung ganong klaseng kasama, yung ganong klaseng asal, ganong klaseng ugali. Pero kapag ang isang tao ay mapagpakumbaba, di ba parang, yan masarap kasama yan kasi mapagpakumbaba yan eh. Madaling makasundo, madaling makasama. Meron pong mga nanay daw po na titingnan natin, may mga nanay maano magsalita kasi nakalakihan na ang mga pagsasalita talagang commanding, lalo na yung mga teacher, depende sa mga characters natin ang mga teacher kapag po halimbawa nagsalita, talagang nasanay sila na nag-uutos sa mga boss, nasanay sila ng mga nag-uutos at minsan ay nadadala natin ito sa ating mga tahanan. Pero ito po'y eye-opener sa bawat isa sa atin, siguro dahil ito'y bunga ng banal na Espiritu Santo, tingnan din natin. Marami tayong matututunan ngayong araw na ito.
So, tingnan nyo daw po na ang mga nanay o mga boss, no? O mga nangunguna o mga leader na banayad daw pong magsalita ay mabilis na sinusunod ng kanyang mga nasasakupan. Kaya kapag banayad magsalita, mas sumusunod daw po yung mga nasasakupan kesa dun sa hindi banayad magsalita. Ano po? Meron daw pong isang kabataan, may isang kwento na may isang kabataan na hinahatak niya yung kanyang kabayo kasi gusto niya na ikulong na yung kanyang kabayo. Hatak siya ng hatak, pero hindi niya mahatak. Ito ayaw ng kabayo. Ayaw magpunta dun sa kulungan. So nakita ng tatay, hirap na yung kanyang anak, hindi maikulong yung kabayo. Kaya ang ginawa po nung tatay ay pinalo niya yung kabayo habang hinahatak ng kabataan na to yung hayop. Pero kahit anong gawin ng mag-ama, hindi nila napasunod yung kabayo para pumunta doon sa kulungan. Hanggang sa lumapit po yung nanay, may dala po siyang isang pirasong karot. Ginawa niya, pinaamoy niya yung karot na yon sa kabayo. Ang ginawa ng kabayo, sinundan ng kabayo yung karot hanggang maipasok ng nanay ang alagang hayop doon sa kulungan. So nagulat po itong mag-amang ito at nagtanong po yung kabataan at ang sabi po niya, paano nyo nagawa nanay na mapapasok ng ganito yung kabayo, kami ni tatay hirap papasukin, ayaw kaming sundin. Sumagot po yung mami niya. Ang sabi po ng mami niya, with gentleness and care. Napalaki kita anak. Ito pa kayang kabayong ito? Napangiti po yung tatay. So, napasunod ng nanay na yung kabayo ay pumunta doon sa kulungan with gentleness and care. So, hindi pala pwede at hindi pala lagi na kailangan na laging may puwersa para lang mapasunod natin ang ating mga anak. May puwersa para lang mapasunod natin ang mga taong nasa ilalim natin. Kailangan po pala't mas powerful, yung gentleness and care. Upang sila po ay mapasunod. Kahinahunan, ito po ay katangian ng mga matatalinong anak ng Diyos na lagi tayong magiging mahinahon. Kumbaga, bago tayo sumabog ay talaga namang makokontrol natin ang ating sarili. Di naman laging control din, no? Minsan merong limit, merong limitasyon. Pero the most important thing is we tried, no? Na sa simula ay talagang dapat nandyan yung kahinuhunan, nandyan yung gentleness, nandyan yung meekness. Pero may mga certain instances na kailangan din na meron ka nang gawin na anumang mga bagay para ma-push yung mga tao na gawin yung tama at gawin yung maayos. So, sa ibang salin po, ang kahinahunan ay sinabi naman nila na humbleness o kababaan ng loob. Yung self-control ay kababaan ng loob, no? At pagiging humble, pagiging gentle, hindi lang po pagiging gentle or meek, kung hindi pagiging humble din or pagpababa ng ating mga kalooban. So sa Biblia po, ang literal na kaluhulugan nito ay pagsuko ng sariling lakas. So, ang kahinahunan ay pagsuko ng sariling lakas sa pamamagitan ng mapagpakumbabang pagyuko o yung posture of meekness. So ito po yung isang literal na kahulugan nito. Meron pong isang seminar na ginawa ang human relation at tinanong po nung speaker kung sa lahat ng audience, kasi ang seminar nila is about human relation. Kaya po nung matatapos ng speaker ay nagtanong po siya sa mga audience at sinabi po niya sa mga audience, pwede ba mag-experiment tayo? Sino ang makagagawa nito? Na sa loob ng isang araw ay huwag tayong magsasalita ng mga nakasasakit sa ating kapwa. Imbis na magsalita tayo ng masakit sa ating kapwa, ang gagawin natin ay magbigay tayo ng papuri sa halip na criticism. So, ito po yung sinasabi niya, no? Isang buong araw na hindi tayo magsasalita ng anumang bagay na makasasakit sa ating kapwa. Kung hindi, ang sasabihin natin, papuri sa halip na criticism. Huwag din daw tayong mambulyaw. Isang araw, huwag tayong mambubulyaw. Isang araw, huwag tayong manginsulto.
At isang araw, wag nating pagtatawanan ang mga kahinaan ng iba. So ito yung sinasabi sa seminar nung speaker on human relationship. Sabi, sige, experiment tayo. Isang araw tayong hindi magsasalita ng anumang bagay na makasasakit sa kapwa natin. Isang araw tayong magbibigay ng papuri kaysa criticism. Isang araw tayong hindi mangbubulyaw. Isang araw tayong hindi mang-iinsulto. Isang araw tatawa sa kahinaan ng iba. Tapos sabi niya, okay po ba yon? Sino ang makagagawa nito? Nagtaas ng kamay yung iba. So sabi na kami po, sige, challenge, gagawin namin po yan. Pero may bigla pong nagsalita at sabi pong ganun, hindi nagtaas ng kamay. So nanahimik sila. At sabi ganun nila, hindi po namin makakayang gawin yan. No po, hindi namin makakayang gawin yan. Kasi hindi namin kayang manahimik kapag may nagkamali. Sabi nila, paano kung sa buong araw may nagkamali? Hindi namin kayang tumahimik kapag may nagkamali. Hindi namin kayang hindi bulyawan at ituwid ang mga ito. Sabi gano'n nung iba na hindi nagtaas na, hindi namin kaya yung isang araw na challenge na yan. Sabi nila, hindi rin namin kayang hindi pagalitan kung kinakailangan ang taong ito. So merong nagtaas ng kamay na kaya nila at meron namang hindi nagtaas ng kamay dahil sabi nila hindi nila makakayang gawin na manahimik kapag nakakita sila ng nagkamali. Hindi sila pwedeng tumahimik lang. At hindi naman din pwede silang hindi bulyawan o ituwid kapag nagkamali ang mga taong ito. Kaya sabi nila kung kinakailangan pagalitan, dapat pagalitan. Kaya hindi namin makakaya yung experiment na yan. Kasi baka may mga lumitaw na ganun eh. Sabing ganun. Kaya ang sagot po ng speaker, kung sa loob ng isang araw, hindi mo mapigilan ang pag-inom, ang tawag sa'yo, lasenggo. Tapos sabi niya, kung sa loob ng isang araw, hindi mo mapigilan ang paninigarilyo, ang tawag sa'yo, chain smoker. Kung hindi mo mapigilan ang sarili mo na magsugal sa loob ng isang araw, ang tawag sa'yo, adik sa sugal. At kung sa loob ng isang araw, hindi mo maiiwasang makapanakit ng damdamin ng iba, malupit ka. Kasi isang araw lang naman yun, hindi mo makaya. Kaya ang sabing ganon, malupit ka. Kung pag isang araw, hindi mo magawa ang isang bagay, iba ka, no po? So kung isang araw, hindi mo kayang iwasan, isang araw ka lang magtitis na hindi mo makapanakit ng iba, damdamin ang sabi po niya, malupit ka. So ang sakit na ito na hindi natin kayang pigilan ang ating mga damdamin na makasakit ng ating kapwa, ang sakit daw po ng ganitong tao ay kalupitan. Aray, ano? Kalupitan na kaagad, ano? Kasi hindi mo makayang mapigil. So ibig sabihin, meron palang natatagong kalupitan sa atin. Imagine one day lang, hindi pa natin maibigay ito sa mga taong nagkamali, sa mga taong dapat ituwid, hindi pa natin mabigay ito. Kaya sabi niya, ang ganitong sakit ng tao ay kalupitan. So ang pinag-uusapan nating salita ngayon ay mayroong dalawang kahulugan. Ano po yung pagpipigil? Ay may dalawang kahulugan. Ang unang kahulugan ay kahinahunan. Pag sinabing pagpipigil ay mayroong kahinahunan. At ang pangalawa ay ang kababaan ng loob. So dalawa po ang salitang nagpapahayag ng pagiging mahinahon. Ano po? Nagpapahayag ng pagpipigil ng sarili. Ibig sabihin daw po kahinahunan at kababaan ng pagpapakumbaba. Ano po? Kababaan at pagpapakumbaba. Kaya purihin po ang ating Diyos, no? Tingnan natin lahat ito at nang sa ganun po ay maiayos natin ang ating mga buhay, ano? Na tayo'y matutong magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Kaya po pag sinabing pagpapakumbaba, ang ibig sabihin, meron kang kahinahunan. At ang ibig sabihin ay mayroon kang kababaan ng loob. So, yun ang pagpapakumbaba. Mahinahon ka at mayroon kang kababaang loob. So, tingnan po natin ang pagiging mahinahon bilang mapagpakumbaba. Ano po? Bilang mapagpakumbaba. Ang isang kahulugan ay pagiging mahinahon. So, ang mahinahon daw po ay hindi pa dalos-dalos sa desisyon.
Hindi pa dalos-dalos sa pananalita at hindi rin pa dalos-dalos sa kilos. Kapag tayo, ang bunga ng Espiritu, hanapin natin yung pagpapakumbaba natin, mahinahon tayo, kaya hindi tayo basta-basta magdidesisyon. Hindi tayo basta-basta magsasalita at hindi tayo basta-basta kikilos. So ang pagiging mahinahon, nag-iisip muna tayo bago tayo kumikilos o nagsasalita. Hindi basta naisip, arya na kaagad tayo, babanggitin na kaagad natin, gagawin na kaagad natin. So, ang pagpapakumbaba kasama ang pagiging mahinahon. No? Yung ginagawa natin, pinag-aaralan muna natin ang mga bagay bago tayo gumagawa. Pinag-aaralan muna natin, ito bang gagawin ko ay okay, ito bang sasabihin ko ay okay. Yun ay pagpapakumbaba. Nagiging mahinahon po tayo. At ang mga mahinahon daw po ay hindi nagpapasubo sa bigla-biglang pananalita o pagkilos. Hindi tayo napapasubo. No? Ay, naku, sorry. Nagugulat na lang tayo dahil biglang-bigla na lang natin nabibitiwan ng isang salita. O biglang-bigla na lang natin nagagawa ang isang gawa. No po? Kung hindi tayo napapasubo doon kasi mahinahon po tayo. So, letter number 2 po, nakahulugan ng pagpapakumbaba ay kababaan ng loob. Ito ay bunga ng Espiritu Santo. Ang mapagpakumbaba ay kailangan upang tayo ay matuto at maligtas. Hindi tayo matututo, hindi tayo maliligtas kapag wala ang pagpapakumbaba sa atin. Kaya napakahalaga po ng bungang ito ng banal na Espiritu Santo. Sabi po ng James chapter 1 verse 21, kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Sumunod nga po kayo, sabihin nyo sa katabi mo, kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Sabi po, mapagpakumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos sapagkat ang salitang ito ang makapagliligtas sa inyo. Sabi ganun buong pagpapakumbaba. Bakit? Minsan kasi pag binasa natin ang salita ng Diyos, tinatamaan tayo. Bigla na lang natin isasara yung Biblia. Ay, hindi yan para sa akin. Ay, ayokong marinig yan. Kasi wala tayong pagpapakumbaba. Kaya sabi pong ganun, tanggapin natin na may pagpapakumbaba, no? Ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ang magtutuwid sa atin. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ang makapagliligtas sa atin. Kaya kahit masakit ang katotohanan at masakit ang sinasabi sa salita ng Diyos, tanggapin natin ito ng mayroong pagpapakumbaba. So ang salita ng Diyos ay maaari nating tanggapin. Lamang nating matanggap kung may kapakumbabaan ng bawat isa sa atin. Kung may pagpapasakop tayo, ay matatanggap natin ang salita ng Diyos kahit mahirap, kahit masakit, kahit parang hindi natin gusto yung mga salita ng Diyos dahil merong pagpapakumbaba sa atin dahil ang Diyos ang nag-uutos sa atin ay magagawa nating tanggapin ang salita ng Panginoon. Alam niyo po ang sabi ni John Wesley, ang Diyos ay Panginoon lamang ng mga sumusunod sa kanyang mga utos. Tanungin mo nga katabi mo, sumusunod ka ba sa utos ng Diyos? So kung ikaw ay sumusunod sa utos ng Diyos, tama ka. Ang Diyos ang iyong Panginoon. Pero kapag hindi natin sinusunod ang utos ng Diyos, mali ka. Hindi siya Lord of your life. Hindi siya Jesus is Lord sa iyo. Kasi hindi mo naman sinusunod ang kanyang mga Natandaan natin yan, pag may gagawin tayo, may sinabi ang Diyos, hindi natin sinunod, tandaan mo, hindi ko Panginoon ng Diyos. Hindi totoong Panginoon ko ang Diyos. Bakit? Kasi kung Panginoon mo siya, kapag may inuto siya, dapat sumusunod ka. Hindi ka sumusunod. O paano mo ngayon sasabihin ang Diyos ay Panginoon mo? So, inuutusan tayo, nakalimutan natin ang sarili. Isang utos siya ng Panginoon, forget yourself, die to yourself. So paano natin kalilimutan ang sarili natin kung wala tayong kababaang loob? No? Imposible, hindi natin masusunod ito kung wala ang pagpapakumbabang loob natin. Nakalimutan natin ang ating sarili, hindi po natin ito magagawa. Number 2 po, ang pagpapakumbaba ay nagpapaalala sa atin na tayo ay mula sa lupa, galing sa lupa at babalik sa lupa. So pag nandiyan ang pagpapakumbaba, alalahanin natin, wala tayong dala sa mundong ito. Galing lang tayo sa alabo.
Sabi nga, sa lupa tayo nanggaling, sa lupa rin tayo babalik. Tayo ay lupa, hindi tayo maaaring magmataas. Lupa lang tayo, no? Dust lang tayo. Kaya hindi tayo pwede at hindi tayo maaaring magmataas. Tingnan natin at silipin natin ang kapakumbabaan ng mga mago, no? O ng mga magi. So, ang mga mago po ay may kababaan. Bakit? Dahil sumusunod sila sa gabay ng Diyos. So, di ba, may star sinabi sa kanila. So, sumunod sila sa gabay ng Diyos. Kaya ang mga magi ay mayroong kababaan ng loob. Sa pagsunod nila sa bituin, ito yung naging gabay nila para matagpuan nila ang Diyos. No? So, sabi, yung tala na yan, sundan mo yung tala na yan at makikita mo ang tagapagligtas. Kung wala silang pagpapakumbaba, hari sila, hindi sila susunod at hindi sila maliligtas. No, sumunod sila dahil ito ay tinig ng Diyos. Kaya tayo, mga magulang at kapatid, kapag meron tayong nakita, narinig na tinig ng Panginoon, magpakumbaba tayo, sundin natin kung ano yung sinasabi ng Diyos. Sa atin ngayon, nag-aaral tayo and I believe in my heart, naririnig mo ang tinig ng Diyos. So magpakumbaba tayo. Pag walang pagpapakumbaba, hindi natin susundin ang tinig na naririnig natin mula sa Panginoon. Next po, ang mga magi po, ang mga mago, ay may kababaan ng loob. Bakit? Dahil sa pagkakaloob nila ng handog sa Messiah. So hindi lang sila sumunod, nagdala pa sila ng handog. E kung iisipin, hari sila, no? Hari, maghahandog at yuyuko sa kapwa-hari. Hindi yan pwedeng gawin ng isang tao o ng isang hari na hindi mapagpakumbaba. Kaya the mere fact na ang mga maging ito na hari ay nagpunta at naghandog sa Panginoong Yesus na isa ring hari, ito po ay nagpapakita ng pagpapakumbaba. So makikita po natin na bilang hari ay nag-asal sila na parang alipin ng Diyos sa pamamagitan ng paghahandog at pagsunod sa utos ng Panginoon sa kanila. So hindi natin makikilala si Jesus bilang hari kung hindi tayo nag-asal alipin sa Diyos. Kung hindi tayo naging servant ng Lord, ay hindi natin makikilala si Jesus bilang ating hari. Letter B po, ang kanilang paghahandog ay pagkilala sa mataas na kalagayan ni Jesus. Imagine mo, hari ka, tapos yuyuko ka sa isa ring hari. Kung hindi mo kinikilala na mas mataas si Jesus sa'yo, yuyuko ka ba? Diba? Kaya tayo yung yuyuko. Dahil alam natin, mas mataas sila sa atin. So ang mga haring ito ay puno ng pagpapakumbaba kasi alam nila, mas mataas si Jesus sa kanila. Kahit na nakita nilang bata pa ito, pero alam nila, mas mataas na hari si Jesus kaysa sa kanilang pagiging hari. Kaya sila'y naghandog. Kaya yung paghandog nila ay pagpapakilala na kinikilala nilang mas mataas ang kalagayan ni Jesus bilang hari kaysa sa kanila. Dahil ang ating Panginoon ay King of Kings and Lord of Lords. Next po, makikita natin ang pagpapakumbaba nila sa kanilang pagsamba. Ang pagsamba po, ginagamit lamang ito sa Diyos. Ang pagsamba kailanman ay hindi dapat gamitin sa tao. Pero inutusan sila ng Diyos. At sila'y sumunod sa Panginoon na makikita nila ang tagapagligtas. Kaya nung makita nila ang tagapagligtas, sila ay sumamba kay Jesus. Tayo rin po. Inuutusan din tayo ng Diyos na siya lamang ang ating sambahin at wala nang iba. Na siya lang ang ating igalang, luhuran at dalanginan. Amen po ba? Kaya purihin po ang Diyos. No? Ang Diyos po, ang mga haring magno kung ito ay nagpakita ng kanilang pagpapakumbaba sa pamamagitan po ng kanilang pagsamba. Kapag tayo po, mga magulang at kapatid, ay sinamba natin ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay, ito po ay nagpapakita ng pagpapakumbaba sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Praise the Lord. Kaya po ang pagsamba ay ginagamit lamang sa Diyos. Sila'y sumamba, hari na sumamba sa ating Panginoon. Ito po ay nagpapakita ng kanilang pagiging mapagpakumbaba. Sa ating pong mga buhay, sa oras na ito, kung titingnan natin ang ating mga sarili batay sa bunga ng Espiritu Santo ng pagpapakumbaba. At kung titingnan natin at babalikan natin ang mga sitwasyon ng ating mga buhay na ginawa kahapon, huwag na tayo magpakalayo-layo, no? Kahapon na lang,
Meron kayang nakitang bunga ng pagpapakumbaba sa atin? Sa mga sitwasyon na nangyari sa atin kahapon, sa mga kasama natin kahapon, meron kayang nakita o lumitaw na bunga ng pagpapakumbaba sa bawat isa sa atin? Kaya purihin po ang Diyos sa oras pong ito. Bago tayo manalangin, ay umawit muna po tayo ng kahit isang pagsambang awit sa ating Panginoon. Amen po. Pwede po bang tumayo tayong lahat na nasa ating JIL Bagbagi at umawit lang po tayo ng pagsambang awit sa Panginoon. Hallelujah. We just come and bow down at the feet of you, God. Lord. Hallelujah, Lord. We worship you this morning, oh God. Hallelujah. Thank you, God. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping your name. I will come and bow down. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping your name. Once again, I will come and bow down. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping your name. Manaming aming mga sa harapan aming malaki sa iyo, nakita mo ang nakapuso ang aming mga isip, ang aming mga sitwasyon, ang aming mga kalagayan na maging ang deepest motives of our heart. Panginoon, sa oras na ito, ipakasiya sa atin mo ang aming mga buhay. Kung kami po ay may kayabangan na itinatago, kung kami po ay nagtitiwala na lamang sa aming mga sarili, kung kami po ay walang kahinahunan, kung kami po, Panginoon, walang pagpapakumbaba. Panginoon, oras na ito ay nagpapakumbaba po ang bawat isa sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, at ayusin mo ang aming isip, ayusin mo ang aming mga puso, ayusin mo ang aming mga pagkatao, at tanggalin mo po, Panginoon, ang mga bagay na ito na nagiging dahilan upang hindi namin magawang magpakumbaba sa iyong harapan.
magpasakop sa iyo. Tulungan mo kami ng iyong kalooban. Tulungan mo kami magtiwala sa iyo, Panginoon, sa lahat ng oras. At tulungan mo magbigay ng handog sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. In your presence, there is fullness of joy. Panginoon, punuin mo ang aming kagalakan. Nakasiguraduhan, Panginoon, patitingman na kayabangan aming mga buhay sa amin ng lahat ng katagumpayan ng ginagawa mo sa aming mga buhay. Paan namin kung hindi galing sa iyo ng buhay namin, sasakop lang namin sa iyong dakilang kaloob. Ito po ang gusto mo, ito po ang mga gusto. Huwag mo po pabayaan ang naisin namin, ang paraan karoon ng kaganapan sa amin. Pabayaan niyo po na laging ang naisin mo at ang paraan mo lang. Buhay na ito. Panginoon, tulungan mo kaming magpakumbaba na tingnan namin ang aming kapwa na hindi mas mataas sa amin. Bagkus, tingnan namin ang aming sarili na mas mababa sa kanila upang ang pagpapakumbaba ay umusbong at isipan ng bawat isa sa amin. At hindi lamang natin ito maranasan, kundi pa makita ito ng iba at matikman nila ang pagpapakumbaba, ang bunga ng pagpapakumbaba ng Espiritu Santo sa aming mga buhay. Lord, we submit ourselves to you, Lord. Patuloy naming pinasasakop ang aming mga buhay, ang aming mga sarili sa iyo. At tulungan mo kami na malilok mo kami ayon sa anyo na nais mo sa amin. At ang mga bungang ito ng banal na Espiritu Santo ay malayang makita sa aming mga buhay. Lord, patuloy naming inihahandog sa iyo ang araw na ito, ang aming buhay, ang aming kalusugan, ang aming pamilya, ang kalusugan ng aming pamilya, ang aming mga pangangailangan, ang pangangailangan ng aming pamilya at buong sambahayan ay patuloy po naming pinagkakatiwala sa iyong mga kamay sa araw na ito. Ikaw ang maghari, ikaw ang masunod, ang iyong paraan na mangyari sa aming mga buhay. Balutan mo kaming lahat ng makapangyarihan mong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Kontrolin mo ang lahat ng pangyayari at huwag mo pong pabayaang magtagumpay ang kaaway sa aming buhay, sa aming pamilya, sa ministeryo mo, sa mga manggagawa mo. Huwag mo pong pabayaang magtagumpay ang kaaway sa araw na ito sa aming buhay. Bagkus, so God, bigyan mo ng katagumpayan ang bawat isa sa amin sapagkat inihahandog namin ang lahat ng mangyayari sa amin sa muog maghapong ito sa iyong mga kamay. Panginoon, thank you so much. Sinabi mo po ang ipagkatiwala namin sa iyo ay tatapusin mo ng may katagumpayan. Ano man ang layunin ng aming buhay sa araw na ito, let it be done. Let it be done, Lord, for the glory of our Father, in the name of Jesus, in the name of Jesus. At Panginoon, idinideklara po namin, Jesus is Lord over our lives and health. Jesus is Lord over the lives and health of our family. Jesus is Lord over our finances. Jesus is Lord over the sickness and disease of your people. Jesus is Lord over our problems and troubles. In Jesus' name, Jesus is Lord over all our needs. In the name of Jesus. And Jesus is Lord over today. Panginoon, maraming pong salamat. The steps of a good man are ordered by the Lord, and therefore, you are ordering our step today. In Jesus' name. Lord, we thank you for this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. That whatever happens, there will always be joy. There will be always gladness in our heart. In the name of Jesus. And we declare your Lordship over today. In Jesus' name. Panginoon, maraming pong salamat. Maingat naming binabalik sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan at kalwalatian. At ito po hinihingi namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. God bless you all po. God bless you po. Pagpalain po kayong lahat ng ating Diyos na buhay.